sa mensahe ni Marna sa una sa usabis about Godman living. Siya nga dili kita ang Godman kundi si Ginoong Hesus. Kaysa pagsamkon ng niadaan, Godman na siya. Kaya anak siya sa Diyos, anak po siya ni Maria, na tao. Kaya kaning Godman, na yung espiritu ang tagatag sa kinabuhi, kaya anak ta pag-usap, nisulod siya sa atong sulod. Ang ipuyo sa atong sulod, dili kay ang pagka-Diyos ra, kundi ang pagkatao sa niya. Busa nasa atong sulod ang Godman. No? Kaya kay ilibing man ato, kung saan na ito pag kinabuhi nining Hesus nga nasa atong sulod. Nga usa ka Diyos tao. Panangingon sa atong pagtulunan na kinahanglan ni sa Diyos nung pagpaambit sa Diyos. No? Busa ay maguna ta nga lisod ang Diyos nung Diyos taong pagkinabuhi. Pero dili na mga igsoon, dili na lisod. Kaya nga itong Ginoo nahikay man. Ang ingon gani sa Ginoo sa nagtawag siya sa ubari ka mo kanako uminom. Daingon siya nga sumala sa kasulatan, mudagayday siya mo inom nako, mudagayday gikan niya ang mga sapa sa buhing tubig. Apan isa wala pa kaya ang espiritu wala pa, no? Mana nga kung basahan mo Biblia sa Genesis pa lang na espiritu. Pero kini gisigutan sa Ginoo nga wala pa ang espiritu kaya ang si Ginoong Hesus wala pa himaya, nagpasabot siya ang humanity. Nga mahimo siyang espiritu para mahimong sangkap sa kinabuhi. Wala ang atong buhaton, simple ra. Mudawa ta sa iyang pagpaambit. Ya, sa siya, gikan sa pulong sa Ginoo. Wala may isang nagawad na mubukas na ta sa Ginoo. Aron makakinabuhi ta ning Diyos taong pagkinabuhi. Sa ito pa, muagay lang siya ba? Ang atong buhaton, salud lang. No, problema lang na to kay complicated ta nga tao. Salud ta din he, salud ta dire. Daghan ta gipang salud. No? Bara makaingon ko sa ano pa ang Mateo 5. Bulahan ang putli kasing-kasing kay saan? Makakita sila sa Diyos. Nagkinahanglan nato kung magkinabuhi ta sa Diyos taong pagkinabuhi. Kung andang ta mudawat sa pagpaambit sa Diyos, putlion gid nato atong kasing-kasing. Manong daghan mga Kristiyanon magamit man sa yawa, magamit man sa kagubo. To kay dili sila putlion kasing-kasing. Ang ilang kasing-kasing na ay nasagol nga yawa. Mo dili putli. Mo dili makakita sa Dios. Muna kita samtang tanagkuan atong susiho na atong kaugalingon kung putli ba tayo kasing-kasing? Masa may putli kasing-kasing? Kailangan, nahigugma na kita sa Ginoo. Pero di man kalikayan, nahigugma sa ubang butang. Ang musugid na punta. No, para mabalik ang kainta nga maputli ang atong kasing-kasing. So, aron maputli po itong kasing-kasing, kinahanglan po may ngong puta nga Ginoo nahigugma gikunin mo. Bisan mo po nang may putli ka kasing-kasing mo niya katunga ra ang higugma mo sa Ginoo. Ang di ba kasagaran mo tawag na matag o Ginoong Hesus? Usa man ako sa ikingon sa Roma sa 10:13 sa ikingon niya. Mitag o Ginoong Hesus usa ay resulta maluwas. So pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo, pagluwas nato. Pero ang pag-ingon nato nga nahigugma ko nimo Ginoo, unsa na siya? Muna pagkaangayan nato nga pakaslan tas Ginoo. Di ba na may kasal? Di balik sa Ginoo pakaslan ta, kisa may pakaslan. Katong nahigugma. Lisod po daw magpakasal mo may
gugma. Ug sugad-sugad wagi kami nga Ginoo na gugma ko nimo. Wa ay angay. Di ka pakaslat. Sino ka? Oh, Lord Jesus. Oh, ikaw mo Ginoo, akagper ka giluwas nako. Ang akong gikinahanglan dili nang sikat kawag. Kana pong mahigugma na po kanako. No, gikinahanglan to maluwas ta adlaw-adlaw. Pero gikinahanglan nato nga mahigugma kita sa Ginoo para maputli ang atong kasing-kasing. Kay di mi ta ganahan sa Ginoo, di mi ta mahigugma sa Ginoo. Siya may nagpili nato, di man kita nagpili sa Ginoo. So wag kita gusto sa Ginoo. Basta buhat sa Ginoo, rumasin ko, ipaambit niya ang iyang gugma gisulod sa atong kasing-kasing aron mahigugma ta sa Ginoo. Basta importante kay mga iso, batasan mo na to adlaw-adlaw para madutlan ta sa gugma sa Dios. Mingong kita, Ginoo, I love you. Kaya pakaslan ta ka ng asawa mo ta. Lisupog may mong asawa ka o kay gugma, mag-away na mo yung gugma. No? Dahil ko na Ginoo mga iso. Salamat Ginoo.